tungkol dito. Okay, nasa linya na ho siya ng telepono ang spokesperson ho ng Department of Agriculture. Walang iba kundi si ASEC Arnel de Meza. ASEC, good morning again dito sa programang Kabayan. Daddy Buenafe. Hi Danny, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Okay, maraming salamat ulit sa oras. Ano ho ba itong meron ho ba talaga o talamak ba itong online selling at dito mga fertilizer at saka mga pesticide? Ano ho ba ang nagiging risk pag ikaw ay nag-engage dito sa pag-online selling? Itong online selling ay pinagbabawal pa natin sa ngayon, bagamat hindi natin sinasara yung pagkakataon na pwede itong i-allow. Pero yung base sa mga umiiral na batas ngayon, Danny, ay bawal pa rin ito dahil maraming risk kasi na involved pag ito ay ina-allow natin. Kasi pwede itong sangka para sa paggawa ng explosives. Bukod ganun ba? Oo. Of course, untraceable ito. Oo. Pwede itong i-consider na smuggled items. Pag minsan substandard pa, improperly labeled, at ang pinakadelikado rito kasi chemicals kasi ito. Kaya pag minsan, Chemically unsafe, hindi maganda yung handling, medyo may problema yan. Oo. Paano ho natin na yan, mamomonitor? Ibig sabihin, meron bang parang sindikato involved sa ganyan? Kasi sabi nga nila, kung chemically unsafe, paano nagagawa nila explosive pag in case na hindi tama or substandard? Yan, yung substandard o kaya nire-repack. Okay. Nilalagyan ng ibang label. Yun yung delikado talaga. Oo. Kasi ang ating regulatory agency rito, yung Fertilizer and Pesticide Agency, namomonitor nila yung mga physical stores. Talagang kailangan yan, merong regulation talaga na tinatawag para masigurado natin na tama yung dosage at ayon dun sa pangangailangan for both the fertilizers saka pesticide and insecticide. Kaya napaka-importante nito yung kailangan natin. So meron na ho ba tayo mga nahuli na mga dyan sa online? Ito bali itong grupong ito, Fertilizer and Pesticide Authority o FPA, tama ba? ASEC? Yes. Yan yung agency natin within DA, kay Director Glenn Estrada. Sila yung namamahala dyan. At doon naman sa mga imported, kasi meron din mga imported na mga karamihan actually ng ating mga fertilizer at pesticides ay imported. At dapat yan dadaan talaga rin sa inspection. At nag-issue ang FPA ng tinatawag na Certificate Authorizing the Importation of Pesticides o yung CAIP. Pag wala yan, talagang hindi authorized na ibenta yung chemical na yun. Bali, binabanggit nga sa akin sa advice dito, nag-originate siya overseas, Tapos pag pumasok sa bansa, dapat may proper registration, quality inspection, tama ba? At saka yung required na certificate authorizing the importation ng pesticides. Ganun yung dapat mga requirements na complied with. Tama? That's correct. Tama-tama yan, Danny. Okay. So, pag hiwala yung mga ganyan, it's considered smuggled, tama? Agricultural inputs. Sabi ho ng FPA, tama? Yes, yan, talagang smuggled kasi kung wala tayong in-issue na authority para i-import yun, those are considered smuggled agricultural inputs. At meron na tayong mga nahulingan in coordination with customs, in coordination sa ating mga law enforcement agencies together with the FPA. Marami na tayong nahuli dyan. Pero para sa guidance lang ho ng ating mga nakikinig ngayon, saan ho ang legit na parang mga outlets where they can buy yung talagang mga fertilizers at saka pesticides na somehow dumaan sa proseso? Lahat ng akalat sila sa buong bansa. Karamihan ito nasa mga probinsya kasi nandun naman yung mga nangangailangan nito mga fertilizer and pesticides. Meron tayong mga authorized distributors and retailers. At meron yung makikita nyo nakapaskel na nakalagay na merong clearance sila from Fertilizer and Pesticide Authority. Kasi napakadelikado nito bukod sa may risk, it may pose serious risk dun sa kanilang kalusugan. Health hazard. Kung sinong gagamit. Pati sa environment natin. At saka kung hindi authorized, hindi natin alam kung anong chemical composition talaga. Yan yung malaking problem. Okay.
Ano no, I will take advantage na rin. Diyan na rin kayo, ASEC. Yung tungkol ho dito sa mga prices ho ng mga gulay, ang alam ko pati ilang prutas o bumaba na raw dahil maganda raw ang ating weather condition. Is this something na ano ho bang ito? Pangkalahatan ho ba to o dito lang ho sa ibang regions? Yung sa ngayon, yung nagre-register sa atin ng mababang presyo or bumababa na yung presyo kagaya ng patatas, itong ating repolyo, yung broccoli, malaki yung binaba. Itong ating sili, kalamansi, malaki na rin ang binaba, nasa mga 300, 400. At inaasahan pa natin na patuloy na bababa kasi ngayon ay wala na masyadong ulan at taga-raw na tayo. Pagpasok ng February, March, lalong dadami pa yung harvest. So itong mga lowland vegetables natin, dadami uli at papatuloy pa na bababa yung presyo dahil. Bali, ang nakikita namin dito, yung nasa listahan, pati raw kamatis, no, bumaba, pati yung red onion, malaki din daw ang ibinaba compared to a week ago. Yes, kasi nag-start na yung harvest din natin ng pula, sa lowland. sibuyas. Yes, pati yung sa lowland vegetables nga natin, yung kamatis kasi taga-raw na, kaya hindi na tayo nakaka-experience ng mga matinding pagulan. So itong nangyayari sa atin, malamig ang panahon through amihan, due to amihan, this is helping also sa ating harvesting at saka medyo maganda yung bunga ng ating mga vegetables, tama ba? That's especially true para sa highland natin na mga gulay. Dito naman sa lowland, kailangan natin, of course, may tubig, pero kailangan natin magandang sunlight talaga. Yun naman yung experience natin. Kahit malamig, basta maganda yung sunlight. Okay, bago kita bitawan, yung tungkol ho sa bigas, di ba, alam ko, ini-expand nyo, di ba, yung 20 pesos na isang kilo, alam ko marami na yung marginalized at yung iba nasama na pati mga teachers, mga public school teachers. Ano ho bang sektor ang next na mabibiyayaan ho nitong 20 pesos na na isang kilo ng bigas? Tama, Danny, marami na tayong nasakop ng mga beneficiaries dito sa ating 20 pesos. At ang target nga natin this year ay umabot yan up to 60 million individuals or about 15 million households. Ngayon kasi nasa 2.4 million households na yung nasa-serve natin. At patuloy yan. At ang target primarily natin, sila pa rin at saka yung mga low-income families. Okay. So itong wala pang specific date kung kailan yung susunod na sektor na mabibiyaan ng 20 pesos? Wala pa? At ngayon, Dani, nagbabay province na tayo. By province na. Talagang mas malawak na yung gusto natin. Nag-start na tayo nitong early January sa Pangasinan. At umiikot na to dito ngayon sa Northern at Central Luzon hanggang sa marating natin yung lahat. Yung iba kasi... Visayas Mindanao, kasama na yan. Sa Visayas Mindanao, area-area lang tayo. Pero ang target talaga ngayon, pang malawakan na by province. Okay. Sige ho, maraming salamat ho sa update. Thank you, ASEC, sa oras. Maraming salamat din, Danny. Mabuhay kayo. Good morning. Okay, mabuhay din kayo. Yan ho si spokesperson ng Department of Agriculture, si ASEC Arnel de Meza. Bago